yung tinatawag ngayon na deadlock sa BICAM dahil dito sa issue ng DPWH. I saw your post on X. Sabi mo nga, hindi naman ekonomista itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Bakit siya kailangang ipatawag dito sa BICAM na nangyayari ngayon? Hindi engineer and all that. Anong take mo dito sa deadlock na ito? Hindi magkasundo itong both houses kung ano ba, dadagdagan o babawasan natin itong DPWH budget? Well, unang-una, of course, bago yung open BICAM sa atin, pero hindi na karapat-dapat na kasama dito sa mga deliberasyon na ito ang miyembro ng ehekutibo. Kasi parang unheard of talaga siya even sa mga past BICAMs na hindi na ito ang panahon para pag-usapan yung ganitong klase mga detalye kasi ilang buwan nang pinag-uusapan ito at dinedefend itong mga budget ng iba't ibang ahensya. Yung DPWH, makailang beses itong dinefend yung budget nila sa House and then sa Senate, etc. So hindi na ito yung panahon or yung venue para dito. At I think yung tanging dahilan lang na mag-explain kung bakit nandyan si DPWH Secretary Vince Dizon ay itong mga House lawmakers ay nasaktan nga yung kanilang pork dito sa mga DPWH budget. Kasi lumabas din sa PCIJ report na as much as 2/3 ng budget ng DPWH para sa 2026 ay maituturing na pork. Ang ginawa ng Senado, di ba, binawasan nga niya itong budget para sa DPWH. So may mga umaaray na mga kongresista sa House. At ngayon, sila na ngayon ang nagtutulak at ngayon parang tinulak din nila si Vince Dizon na sige, lumitaw ka dito sa BICAM, ipagtanggol mo ito kasi bilyong-bilyong pera ng pork namin ang hindi maisasama sa budget kung hindi natin ito maitulak. So, highly irregular and highly dubious itong presence ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dapat hindi ito nangyari to begin with. Dapat pinlansya na ng mga kongresista at senador itong budget by themselves. Hindi na nila kailangan itong miyembro na ehekutibo kasi I agree doon sa mga nagsasabi na it kind of sets a precedent na edi taon-taon na lang pwede pa lang mag-invite ng mga miyembro ng gabinete para magsingit pa ng ganitong klase mga or magdagdag pa ng budget para sa mga specific na ahensya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.